pag-aaralan po natin for Hallelujah. today is press on toward the goal. So dahil mag-New Year nga po. Pero bago po tayo umpisa is yung recap nga lang po sa pinag-aralan natin po last week about nga po yung sa mga wise men from the east. So yun nga po yung story nga po ng mga wise men na bumisita nga po sa ating Panginoon upang mag-worship nga po at magkaloob ng mga precious gifts sa ating Panginoong Hesus. And they are guided nga po by a miraculous star. At yun nga po, napunta sila sa Jerusalem na si King Herod nga po ang naghahari noong panahon na yon. At hinahanap nga po hinahanap nga po ng mga wise men yung newborn king of the Jews. At nang makarating nga po ito kay King Herod ay nagpatawag nga po agad siya ng meeting o pagpupulong sa mga leading priests and teachers nga po noon. At sa meeting nga po ay kinumpirma ng mga leaders of priests and teachers na may isisilang na ruler nga po of Israel sa Bethlehem. Dahil ito nga po ay naisulat ng isang prophet. At yung prophet nga po na iyon ay si Prophet Micah nga po. Na mababasa nga po natin yung kanyang prophecy sa Book of Micah chapter 5 verse 2 na, "But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old and from ancient times." So yun po yung prophecy ni Prophet Micah about our Lord Jesus Christ na isisilang nga po sa Bethlehem. Then after nga po nung meeting ni King Herod sa mga leaders and priests and leader of priests and teachers is nagpatawag po siya ng isang private meeting pa sa mga wise men. At sinabi niya nga dito na pumunta sila sa Bethlehem at kapag nakita nga nila yung sinasabi nilang newborn King of Jews is bumalik nga daw po sila kay King Herod upang sabihin at kapag nalaman niya nga po is magwo-worship na nga din po daw siya dito. So, yun nga po, after nga po nung private meeting nila is nagpunta na nga po ang wise men sa Bethlehem. At doon pa nga rin po is ginaguide pa rin po sila nung star. At then, huminto na nga po sila doon. Nakita na nga po nila yung bahay ng ating Panginoong Hesus at nandun nga po at saka nga po si Mary. At lumuhod nga po at nag-worship yung mga wise men sa ating Panginoong Jesus. In-acknowledge nga po nitong mga wise men na ito na ang batang iyon is yung newborn King of Jews. Kaya po sila ay sumamba sa kanya at nagbigay nga po sila ng mga precious gifts na gold, frankincense, and myrrh. At noon oras nga po nung pag-alis nga po is sa ibang route na nga po o daan nga po sila. Sa iba na nga po sila dumaan, pabalik nga po sa bansa nila. Dahil yun nga po, nag-warning nga po sa panaginip nila yung ating Panginoon Diyos na huwag na nga daw silang babalik kay King Herod. So, ang moral lesson nga po nung pinag-aralan natin last week, so ito nga pong mga wise men nga po na naglakbay patungo sa ating Panginoon is hindi nga po alintana sa kanila ang hirap o layo ng paglalakbay nga po. Sa paglalakbay nga, makita nga lang po ang ating Panginoong Hesus. Yun nga po is nag-effort po talaga silang maglakbay. At nagbigay nga rin po sila ng mga gifts na binigay nila. Yun nga po yung provision ng Panginoong Diyos kila Mary and Joseph na magagamit nga po nila ito sa pagpapalaki sa ating Panginoong Hesus. Then, yun nga po, God always provide nga po yung lahat ng ating pangangailangan. And God is our also protection. Kagaya na nga lang po ng mga wise men is nag-warning nga po si God sa kanila sa panaginip na huwag nang bumalik kay King Herod. Yun nga po, nag-iba nga po sila ng daan pabalik sa bansa nila. So, pinrotektahan nga po. Ganun nga rin po sa atin na pinoprotektahan at iniingatan din po tayo ng ating Panginoon at iniiwas niya nga po tayo sa kapahamakan. At
iniiba niya nga din po yung ating landas ng pamumuhay. So yun po yung moral lesson nung pinag-aralan nga po natin last week. And then yung pag-aaralan naman po natin tonight is about yung press on toward the goal. So yan po yung title ng ating pag-aaralan. So ang scriptural passage nga po natin is matatagpuan sa Book of Philippians chapter 3 verses 12 to 14 nga po. So basahin ko po. Nasabi po dyan, si Apostle Paul po ang sumulat nito. Si Apostle Paul po ang author. So sabi po dyan, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, kami nga po ay humihiling muli ng katalinuhan, O Lord God, ng godly wisdom and understanding as we study nga po your words, O Lord, na mangusap ka nga po sa amin, O Lord God, na yung mensahe nyo nga lang po ang Lord lumabas sa aking bibig, O Lord, and marema nga po ito sa aming mga puso at isipan, O Lord God. And Lord, maraming salamat nga po sa opportunity na magamit nyo nga po, Lord God. Ikaw nga po ang aking may taas, mapapurihan nga po, Lord God. And Lord, gabayan nga po kami ng banal na espiritu, Lord God. Maraming salamat po. Ito nga po aming dalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So, yun nga po, magbabagong taon, kaya ito po yung ating topic. So, it is a reminder nga lang po dahil kung ano nga po ba yung goal natin bilang isang Kristiyano. So, ito po for life na natin na goal. So, ano ko lang po, para yung buong taon natin is ma-remind po tayo kung ano ba talaga yung goal natin bilang isang Kristiyano. So, yun nga po, ang context nga po nito is letter nga po ito sa mga Christian sa lugar ng Philippine na isinulat nga po ni Apostle Paul upang i-encourage nga po sila na manatili sila sa kanilang pananampalataya at mag-focus sa kung ano ang tunay na goal ng isang Kristiyano. At tayong mga modern day believers na nga po ang bunga ng pananampalataya na yon. So, ito nga po yung sinasabi rito ni Apostle Paul na about sa goal natin bilang isang Kristiyano. So, kailangan ma-remind po sa atin to. So, ang first point po natin, may tatlo po muli tayong points. Ang first point po natin is realization. So, ang sabi po dyan, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So, yun nga po, sinasabi nga po ni Apostle Paul dito na hindi pa nga daw po niya, not that I have already obtained. So, hindi pa nga daw po niya na-obtain or nag-a-arrive nga po sa kanyang goal. So, which is yung living more like Christ. So, this is a realization nga po ni Apostle Paul. Considering nga po na si Apostle Paul is one of the greatest Christian na nabuhay, pero ganito pa rin po yung kanyang napaka-humble po niya. Ganito pa rin po yung kanyang mindset na hindi pa nga daw po niya nare-reach yung kanyang goal. Considering nga po na siya yung one of the greatest na Christian na nabuhay. So, ganun nga rin po sa atin mga kapamilya na we are not yet already achieved our goal. So,
kung iisipin natin na dahil nagbago na tayo o madami na tayong nasheshare ng gospel at sumusunod na tayo sa mga pinag-uutos ng Panginoong Hesus, is na-reach na natin yung goal natin. Is hindi pala tama yung ating mindset na yun dahil we are not yet already reach our goal pa rin. So dahil habang tayo ay nabubuhay, we need to continue or press on toward sa goal na po yon, which is yung nga po living like our Lord Jesus Christ. So dahil God is still working in our lives pa nga po, madami pa po siyang ipapagawa sa atin at madami pa po siyang plano sa ating mga buhay habang tayo po ay yun nga po lumalakad dito sa mundo. So we just need to press on nga po, kagaya nga po nung sinabi ni Apostle Paul dyan na, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So yun nga po, grabe yung pagka-humble nga rin po ni Apostle Paul dito. Kung iisipin natin, di ba po, marami na siyang na-share ng gospel. Madami na po siyang kumbaga yung mga sa church ng Philippians. So, sa church ng Philippi, mga Christians po doon. So, marami na po siyang na-share, ngunit yung mindset niya nga po is hindi pa nga rin po daw niya na-achieve yung kanyang goal. So, hindi po siya humihinto. So, ganun din po sa atin na magpatuloy po tayo. Hindi po porket na feeling natin na marami na tayong nagawa para sa Panginoon ni Jesus is hanggang doon na lang yon. So marami pa pong plans ang Panginoon sa atin. Kaya we need to press on. So continuous lang po tayo sa pagsisilbi sa ating Panginoon. So ang second point nga po natin is direction. So after po nung realization, dapat we know our direction nga po. So ang sabi po dyan, brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So yan po pala yung direction natin. Straining toward what is ahead. So Apostle Paul nga po teaches us in this passage about our direction nga po. So we need to forget what is behind and straining toward what is ahead. So sa madaling salita po is do not focus on the past but focus on the future nga po. So forgetting po, it doesn't mean na mawawala ito sa memory natin. So it doesn't mean na you will lose it in our memory. So it means po na do not let our past influence us. So wag pong ma-impluwensyahan ng past yung ating future. So yun po yung forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So kung nai-impluwensyahan nga po tayo nung past natin is hindi po tayo makaka-move forward. So our direction nga po is always toward what is ahead or in the future nga po. Dahil yun nga po, kung namumuhay pa din tayo sa ating past o sa nakaraan is hindi tayo makaka-move forward sa ating goal. Yun nga po, balikan nga po natin yung kwento ni Joseph the Dreamer nga po, di ba? Di ba po yung past niya nga po is masalimuot. So binenta nga po siya ng mga kapatid niya, si Joseph the Dreamer. And then binenta po ulit siya ng mga Midianite sa Egypt kay Potiphar. So masalimuot po yung past ni Joseph. So nung nasa Egypt naman po siya is na-accuse pa siya sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. And then nakulong din po siya. But still yung faith niya nga po, yung faith ni Joseph sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoon is hindi nawala. At yun nga po, naging pangalawa pa nga po siya sa pinakamataas na posisyon sa Egypt. At ginamit pa rin po siya ng ating Panginoon. At nung time nga po na nakita niya muli yung mga kapatid niya na nagbenta sa kanya,
So, imbes na maghiginti siya or parusahan niya yung mga kapatid niya, is ni-reunite niya pa nga po yung pamilya niya. So, yung pas nga po niya, kung mamumuhay nga po siya dun sa pas niya, is talagang di siya makaka-move forward. At then, yung naging response nga po dito ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ang sabi niya nga po is, but don't be upset and don't be angry with your selves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. So, di ba po, hindi na alintana kay Joseph yung namuhay siya dun sa past niya, kundi nag-focus po siya sa will ng Panginoon. Ang sabi niya po is, it was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. So, grabe po yung ano ni Joseph talaga. So, yan nga po yung sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Sa kabila nung nakaraan niya is, hindi nga po ito na-influensyahan yung kanyang pas nga po yung kanyang buhay. So, it is God's will kung ano nga po yung mga nangyari sa kanya sa nakaraan nga po. So, kaya ganun din po sa atin mga kapamilya, kung may nangyari man po sa nakaraan natin na hindi natin nagustuhan or yung namumuhay pa din po tayo sa ating mga past sins, is we need to let go nga po at magkaroon ng ganitong mindset nga po katulad ni Joseph na it is God's will kaya nangyari sa kanya iyon. Lahat ng nangyari po yun sa kanya lahat. God's will pa rin po yung kanyang iniisip. So, ganun din po sa atin. Yun nga po at nanatili nga rin po siyang tapat sa ating Panginoon. Kaya, yun nga po, bandang huli is, grabe po yung blessing ng Panginoon sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Dahil nag-move forward nga po siya. Hindi nga po siya na-impluensya nung kanyang mga nakaraan. Grabe yung masalimot na nakaraan niya. Doon pa lang sa pagbenta ng mga kapatid niya sa kanya, imbis na magalit siya, imbis na maghiganti siya, di ba po? So, yun po yung inaano ni Apostle Paul dito na we need to forget what is behind and straining forward what is ahead. So, yun nga po, don't let your past influence your future nga po. And yung, for example nga din po, kapag tumatakbo po tayo ng patalikod o nakatingin tayo sa likod habang tumatakbo. Di ba po mas malaki yung chance na madapa tayo or matumba tayo. Kaya po dapat yung focus natin kapag ka po tayo tumatakbo is forward direction nga lang po, toward sa goal natin upang hindi nga po tayo matalisod o madapa. So, yun po yung magandang illustration nga po rito. Na kapag nananakbo tayo ng nakatingin ka sa likod mo, di ba? Madadapa ka. So, forgetting what is behind na and tuloy-tuloy lang, straining toward what is ahead sa ating goal nga po. Yun po yung direction natin. So, ang third point naman po natin is dedication. So makikita po natin yung dedication dito ni Apostle Paul. Ang sabi niya nga po dyan, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So ganito nga po yung dedication ni Apostle Paul. He press on toward the goal nga po to win the prize for which God has called him. So ganun din po sa atin mga kapamilya na magsilbi nga po itong encouragement sa atin na we need to dedicate our lives din po para sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. So we need to press on toward the goal. And we know na may prize nga po na naghihintay nga po sa atin. Amen. So magandang example po rito yung mga atleta or yung mga athlete po, di ba? They are training so hard para manalo at matalo nga po nila yung kanilang mga katunggali. They dedicate their lives nga rin po sa sports na
na gusto nila. Dahil may goal nga po sila na balang araw is makamit nga po nila yung prize o championship o trophies na inaasam nila. So, ang kaibahan nga lang po is they need to retire kapag hindi na po kaya ng kanilang physical bodies. And yung mga prize nga po or trophies na nakamit nila is magsisilbing display na nga lang po. So, and yun nga po, kagaya nga po ng mga atleta na they are training so hard upang manalo at matalo nila yung kanilang mga katunggali. So, ganun din po sa atin na we need to read and equip our lives nga po with the Word of God upang manalo nga rin po tayo sa gawa ng kaaway or sa enemy. So, kailangan po train din tayo or equip tayo sa Word of God para po manalo tayo sa mga gawa nga po ng kaaway. And yun nga po, yung price nga po natin is eternal. Hindi nga po kagaya dito yung mga trophies lang is nasisira or nabubulok nga po. Yung price nga po natin is eternal. Kaya yung pag-reach natin sa goal na ito is yun nga po, walang retirement. So it is a lifelong commitment ang pagiging isang Kristiyano nga po. Yun nga po, kaya habang tayo po ay nabubuhay is we need to press on toward sa goal na yon and leave what is in the past at mag-focus nga po tayo sa ating goal which is yung eternal nga po. And we know na yun nga po, may prize din po tayong mga crowns na naghihintay sa atin na ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi nga po nasisira o nabubulok. So, yun nga po. Yun lang po ang ating pag-aaral. So, ang ating pong conclusion nga po. So, ang conclusion nga po natin is Apostle Paul encouraging us to pursue Christ-like living until we reach our goal to meet our Lord Jesus Christ after this life. So, yan po yung ating conclusion sa Bible study nga po natin. Na Apostle Paul encouraging us to pursue Christ-like living until we reach our goal to meet our Lord Jesus Christ after this life. So, yung challenge nga po at application sa ating mga buhay is yun nga po ito nga po yung dedication natin, yung challenge nga po. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, yan po ang ating, ito nga po, magsilbing encouragement nga po ito sa bawat isa sa atin na i-remind nga po natin yung ating mga sarili sa ating goal nga po. So, lagi po natin re-remind na sa ating mga sarili yung goal na gusto ng Panginoon para sa atin. So, which is yun nga po, makasama nga po siya sa heaven. So, yun nga po. Okay. Glory to God po. Open na po muli ang ating group discussion kung may encouragement po kayo sa bawat isa sa atin. So, praise God po. Yun po ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ayan, okay na po. Alam mo itong si Paul, dating ano yan prosecutor sa executioner ng mga Christians. Pero nung tinawag siya ng Panginoong Kristo para maging isa sa mga magpapahayag ng kanyang mga salita, biglang nabago ang buhay niya. Kaya ganyan na lang pagsasalita niya Yung sinasabi niyang race, yung goal, ano yun parang pinapahiwatig ni Paul dyan na maging active tayo o maging bold sa pananampalataya.
Dahil nga si Jesus Christ, nung bumaba siya galing sa langit, hanggang sa siya namatay sa cross, he shed his blood on the cross. Lahat ng mga kasalanan natin ay nawala na. You are already cleansed from our sins. And once na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo as your own Savior and your Lord, a new creation na tayo. Amen. We must forget the past. Bagong ano na tayo creation na Once we accept Jesus Christ. Yun lang naman dalawa lang naman yung salvation natin it was already done by Jesus Christ, our salvation. Because He shed His blood on the cross. And then, sa atin naman, in our part, as a Christian, as a believer of Jesus Christ, we must accept Him as our Lord and Savior. So, once na tinanggap natin si Jesus Christ, pinag-aralan natin, we must imitate the life of Jesus Christ para si Jesus Christ ay manahan sa atin. Kasi kung hindi natin gagawin yan, kung puro kasalanan ang ginagawa natin, sugal, alak, sigarilyo, pang bababae, magtatampo si Jesus Christ, aalis siya sa atin. Kasi nananahan na si Jesus Christ sa ating katawan Once tinanggap natin siya. Kaya, ang goal natin is to maintain our relationship with Jesus Christ. How? We must live like Jesus Christ. Sabi nga sa pinag-aralan natin, we must imitate the character of Jesus Christ. Although na yung kanyang salvation is a free gift from Him. Libre na binigyan niya sa atin ng salvation. But in our part, we must do our part as a Christian. Yun nga, we must live like Jesus Christ. Although hindi natin may imitate because Jesus Christ is a perfect. He's a God. At least, we have a goal to reach the finish line. Para tayo parang marathon. We should reach the finish line and then syempre yung goal natin na yan, we will exert effort. And then pagka we reach the finish line, may gift tayo sa Kanya. You will see Him in heaven. Parang ganon. But as I said, when Jesus Christ shed His blood on the cross, we were already a new creation na malaking kasalanan nating lahat. And we must continue our part as a relationship. We should maintain our relationship with Jesus Christ. In what ways? We must live like Jesus Christ. We must accept Him as our Savior and Lord. Yes, mahabang panahon yan, habang nabubuhay tayo, dapat i-maintain natin ating relasyon sa Kanya. Kasi kung puro kasalanan ginagawa natin, aalis at aalis sa atin si Jesus Christ. Kasi our body is a temple na nananahan sa atin ng Panginoon. So, it's a long run. Yung kanta ng Eagles na, it's a long run. Pero pagka na-reach may finish line, yun lang yung mga gift na bibigay sa atin ni Jesus Christ. We will see Him in heaven. Yun lang. Mahirap talaga na tingnan natin relationship sa Panginoon. Dapat talaga maingat tayo.
Nagkakasala man tayo, at wag natin yung magsinasadya. Kasi kung sinasadya natin na sinasadya, I think magtatampo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kasi dito pinag-aaral natin, live like Jesus Christ. It is a very hard thing to do. We will imitate the life and character of Jesus Christ. Pero si Paul, nagawa niya yan dahil isa nga siya sa one of the greatest apostle And I believe that dahil ilang books ba, Jingjing, ang sinulat ni Juan sa New Testament? Letters. Mga letters po. Siya nagsulat. Oo nga. At karamihan nga na sinulat niya sa kulungan. Hindi ko Kasi lang po mabilang. nung hinuli si Juan, Paul, patuloy pa rin siya sa pagmamonitor sa mga simbahang itinayo niya. Marami siyang tinayong simbahan Di ba? Sa Corinth, sa Galatia, ito sa Philippi, sa Rome. Marami, sa almost sa Mediterranean Nilibot niya nung siya nagmi-ministry. Kaya malalayong lugar yung mga yan, pero nagawa niyang maitayo yung mga simbahan na yan, kahit na hiwa-hiwalay. At nung siya makulong, patuloy niyang minomonitor sa kanyang mga sulat. Kaya karamihan diyan mga sulat niya sa mga miyembro ng church na kanyang tinayo. Kahit nakakulong siya, pinagpatuloy niya yung kanyang ministry. Talagang napaka-bold niya talaga sa salita ng Diyos na i-share. Tsaka ang humble niya po. Ito nga. I do not Oo. receive. Di ba yung napag-usapan din natin, Pastor Jay, na yung first topic natin about Christmas. Christ came into the world to save sinners, of whom I am the chief. The Siya raw ang worst of chief sinners. At saka pag sumusulat siya sa mga kanyang mga na-convert to the saint of Philippi, to the saint of Rome. Ganun siya, di ba? Ang address niya sa mga mga members ng mga church na tinayo niya. Depende po sa version na nabasa. Meron pong ganung version na saints. Yung iba, brothers, sisters, brethren. Minsan brothers and sisters. Brethren. Pero isipin mo, nung nasa kulungan siya, may nagre-report sa kanya sa kung anong mga nangyayari sa tinayo niyang simbahan. Tapos susulat siya. Pipuslit naman nung messenger niya. Nadalhin naman niya sa kung saan, sa Galatia, sa Corinth. Kaya itong mga sulat na ito, sinulat niya sa loob ng kulungan at meron siyang messenger na taga-kundin taga-kuha at may siya rin na nagre-report. Kaya kung anong nangyayari. Kaya nalalaman ni Paul kung anong mga nangyayari sa mga simbahang kanyang tinayo. Kaya karamihan sa mga sinusulat ni Paul ay puro advice sa mga miyembro ng simbahang tinayo niya. Kasi nasa kulungan nga siya Pero isipin mo, nakakulong siya, nagawa pa rin niyang mag-ministry. Samantalang pag nakakulong ka, wala na, depressed ka na. Kung maaari, ayaw mo nang makailam sa mundo. Wala ka nang pakailam sa mundo. Pero si Paul, hindi niya pinabayaan ng mga simbang tinayo niya kahit na nasa kulungan siya at kanyang mga advice, mga sulat ay pinapakinggan ng
miyembro ng simbahang tinayo niya. Mm. Kaya very din siya. Very powerful din ang kanyang mga message. Anointed. Kagaya nito, itong pinag-aaral natin, sulat nito sa taga-Pilipia, mga Philippians sa Philippi. Kasi tingnan nyo, laging parang ang tawag doon sa, lagi pagka nagsusulat siya, laging first person ba? Yung I? Yan. Not that I have. Pagkatapos, brothers and sisters, I do not consider myself yet. Laging I. Inaano niya sarili niya. Ginagawa niyang parang example sa mga turuan niya. Nakapokus lang siya sa goal, kaya mananalo kasi nakapokus ka sa goal, kaya may victory ka. Like, ang goal is si Jesus Christ, kung doon ka nakafocus. Yun yung prize. Sa prize ka dapat nakafocus para hindi ka mapagod. Oo. Kasi Yung ganun yun eh. pag-relasyon kay Jesus Christ, ano yan, mahirap na, Pwede kasi Ano mapagod ka or ano. Pero, kung yung price mo talaga is, gustong-gusto mong makamit, hindi ka mapapagod. oo. Meron nga akong kasamahan dati dun sa ministry ng radio ministry ni Greg Glory. Ngayon naman pinadala niya ako ng video. Ibang-iba na siya. 90s yun, nung nagkakilala kami, nagkasama kami sa radio ministry. Ngayon naman na. Kaya importante itong topic na binigay sa'yo ni Lord para sa ating gabi, press on toward the goal. Kasi 90s Christian na siya. Tapos ngayon naman na nadapa siya. Halos magmura na siya. Yung lumalabas sa words niya, hindi nga mura, pero galit na galit siya. Galit na galit siya kasi na-ospital siya, walang tumulong. Parang nagdamdam siya kasi meron isang pastor na nagka-COVID. Siya ang na tumulong. Yung nagkolekta siya ng pera sa mga katutubo para may pambayad sa ospital yung nagka-COVID na pastor. Ngayon siya ang nagkasakit. In-announce pa niya na parang nag-aano siya na ospital siya, pinopost niya sa na may sakit siya, ganyan-ganyan. Tapos pinost pa niya na he had to pawn all his watches para makabayad siya sa ospital. Parang in other words, pinapakita niya yung need niya, wala yatang nag-respond. Hindi ko na maalam na gano'n na may need siya. Kung muna sa Amerika, akala niya siguro marami tayong pera dahil nandito tayo. Syempre, meron din tayong mga bayarin dito. Tulad yun si 20 hours lang per week. Tapos, syempre, pipiliin mo rin talaga kung sino ba talaga yung gusto mong tulungan. Hindi naman lahat ng tao kaya mo nang tulungan kahit malayo na sa'yo. Tapos, hindi ko rin siya natulungan kasi hindi ko maalam. Una-una, hindi ko alam. Pangalawa, kung malaman ko rin man, magdadalawang isip din ako mong tumulong sa kanya kasi parang kakaiba na siya. Sabi nga ni Ed, para siya naging drug addict naman na. Pilipino? Pilipino po, uncle Sa Pilipinas ko siya naging kasama dun sa Kami nag-handle nung dati kasi may yung bago dito nag-decide si Greg Glory na Harvest Crusade dito sa Amerika. Meron siyang crusade sa Pilipinas. Decision 89, Decision 91, mga nung 89, 91, mga ganyan. Hindi pa yata, pinanganak na ba si Linlin noon? Tsaka si Pastor Jay, parang hindi pa yata. Yung time na yon. Ngayon, walang Napapakinggan ko si Glory
Oo nga po, kasama ko siya doon, tapos walang tumulong. Ano naman na, iba na siya, kaya talagang importante na press on tayo toward the goal. Kasi paano kaya nung ganun, siyempre tumutulong tayo. Pag tayo nangailangan, walang tumulong, ano ba, magpapatuloy ba tayo kay Lord o ano bang gagawin natin? Bibigay Wala ba yung tayo? focus ko kay Lord eh. Dapat kay Lord. Oo, Wala siya humingi hindi ng naman na si Lord yung focus niya. disappoint siya sa Sabi tao niya, sa tumingin eh. Hindi kay Lord. sabi naman na niya, babasagin ko tong pastor na to. Wala. Oo, ang dami naman niya negative things. Ang binabasag naman niya yung Christianity, hindi na, si Lord naman na, hindi naman na yung pastor. Kapag Pag may ka- nakanood ng video niya, ano na. Kaya ito, kinuwento ko lang kasi press on toward the goal. Sabi nga dito sa message sa ating ngayong gabi ni Lord. Kaya kung naman tulungan ng dapat tao, talaga. tutulungan Yeah. ka ng Panginoon. Tapos Oo, dapat Gamit siya, no? gagamit siya ng tao. Dapat ang unahin natin si kapit ka Lord. lang. Nag-focus siya sa Tiwala kay tulong Lord. ng tao eh. Hindi Yun sa na nga tulong. Yun na nga eh. Tsaka Walang nangyari. tinulungan niya yung Holy Spirit eh. Nag-post siya sa ng mga live sa Facebook na na may need siya. Dapat Naging tahimik ka hindrance lang. answer ni Lord ng prayer niya. May sa Saudi ate, may nakulong, ewan ko nakwento na yung nakulong na Pastor Abby. Kasi, may nagpadala na May drugs may pa. drugs pala yung Pinalabit niya. pinadala lang sa kanya, hindi niya kilala yung nagpadala. Kakilala lang nung kakilala niya. Ang ipinadala yung chinelas, yung Islander. May nakas- Tapos, in between pala nun, may nakasingit na drugs. Magaling ang ng Saudi eh. Makikita talaga nila kung may drugs kang dala o meron. Kung may dala ka o wala. Ngayon, nakita, nakulong siya. Hindi niya pa kilala talaga nagpadala sa kanya. Kakilala lang ng kakilala niya. Nakulong siya. Nakulong siya, pastor na Pinoy. Ngayon, dahil magaling magsalita ng Arabic at nakapag-minister sa kulungan. Tapos, pinag-praise siya ng mga pastor sa Saudi. Ang ginawa ng mga pastor sa Saudi, sila nag-ambag-ambag every month para sa pangailangan ng mga pamilya. Meron yung pinaka-head doon ng mga Church No Walls ang tawag nila, Church No Walls. Magkakaibang Church No Walls, CNW. Magkakaibang mga yon, church, pero lahat Bible-based. Christian churches ng Christian churches, binigyan siya ng every month, binibigyan ng allowance yung pamilya. Kahit na ako Pati yung pag-aaral ng mga anak niya, provide. Nag-aambagan ng bawat church yun sa mga tithes ng members. Parang may percentage doon na ibigay sa so yun. Tapos nagpatuloy siya sa ministry sa kulungan. Tapos, miracle ate, imbis na, di ba, pupugutan ng ulo yun. Siya? Na-pardon siya. Na-pardon lang talaga siya. Nakalaya siya ate. Very rare case. Yeah. Nag-focus siya sa pinagawa ng Panginoon. Hindi siya bumigay sa sa test niya. Pinoy yun. Mga siguro early 90s, or late 90s, or early 2000s. Ng head pastor po namin. Kinuwento. Siya yung kasamahan niya po yung si Endop Si Endop. Galing nga eh. Talagang pinrovide din ng Panginoon yung pangailangan ng mga ng pamilya niya. Mga pastor kahit nasa kulungan siya. Kung magpo-focus talaga tayo sa goal natin na kay Lord, talagang ipoprovide ni Lord yung pangailangan natin. Nagulat nga daw sila. Ipuin niya yung mga anak niya eh. Hindi mo kailangan si Lord ang kikilos. Nasabi ko na yung tungkol dyan sa aralin natin. Yun nga, yung don't stop finishing, don't stop running until you reach the finish line. Yan. Yun ang moral lesson na may bibigay ko. Don't stop running until you reach the finish line. Focus lang. Yung pinag-aralan natin di ba?
Once you reach the finish line, you have a prize. Sa athletes, ay mga trophy. Pero sa Panginoon, you will see, you will meet Jesus Christ. That's the prize. Mm. Amen. Amen. So don't stop running until you reach the finish line. Press on toward the goal. Yes. Amen. Ang buong taon natin. Maganda itong pinag-aralan natin. Maganda talaga. Thank you, Buong Pastor buhay Jay. natin. Yes, yung dito na anong tawag dito? Yung we have to imitate the character of Jesus Christ, di ba? Nabasa natin dito. Guys, like, living. Live like Jesus Christ. Yan ang talagang dapat natin gawin. Pilitin natin. Hindi natin magagawa yan dahil si Jesus Christ is God. Perfect siya. Pero kung may goal tayo, at least, kung man lang natin, marating lang natin yung finish line kahit na dahan-dahan. Mamimit natin siya Glory to glory. someday sa langit. Towards heaven. Amen. Maganda itong pinag-aralan natin. Amen. Tsaka saving grace naman ni Lord, di ba? 3 stage daw po, Uncle. Yung, justification, unang stage, pag inaccept natin si Lord Jesus, just as if we did not sin at all dahil sa ginawa ng Lord. Tapos, sanctification, yung saving grace niya sa sanctification, habang nabubuhay pa tayo dito sa lupa, may grasya, sapat ang grasya ng Lord. Basta didikit lang tayo kay Lord lagi, wag tayong bibitaw. Sapat na masasanctify niya tayo. He will change us from glory to glory. Tapos yung glorification, pag nandun na tayo sa heaven, yun do yung saving grace ni Lord. Three phases. Justification, sanctification, glorification. Amen. Amen. Po. So, let us close in prayer po. Amen.